Para po sa devotion natin patungkol sa priest, sino ba yung mga totoong mga tunay na pari? Ang sinasabi po ng Biblia, lahat ng mananampalataya ni Kristo ay kabilang sa maharlikang kaparian. Sa mga tuwid, lahat po tayo ay may direct access to God in the name of Jesus Christ, our great high priest. Kaya po mga kapatid, pag nananalangin tayo, hindi na tayo dumadaan sa templo, hindi na tayo nagpupunta sa templo. Pag sumasamba tayo sa Diyos, hindi na natin kailangan ng Temple of Jerusalem. Pwede na tayong sumamba sa Diyos kahit nandun sa ilalim ng puno kasama yung kapwa natin mananampalataya. Pwede tayo sa ating mga tahanan. Pag nag-Bible study tayo sa mga bahay-bahay, you worship God, you thank God, you praise God, katanggap-tanggap yun sa Diyos kahit na hindi na tayo nagpupunta sa templo ng Jerusalem. Bakit po? Kasi tayo na po yung templo ng Diyos, tayo na rin yung sacrifice, we offer ourselves as living sacrifices to God, at tayo na rin yung mga priest. Tayo po ang katuparan ng Old Testament kung paano si Jesus ang katuparan ng Old Testament priesthood. At siya rin ang katuparan ng templo, siya rin ang katuparan ng mga sacrifices sa Old Testament. Now, gusto ko pong i-emphasize, medyo bitin kasi yung lahat ng devotions natin, ang feeling ko bitin na bitin. Kaya po gumagawa talaga ng mga extra videos like this. Now, gusto ko pong i-emphasize yung number 3. Observe holiness, for you are the temple of God. Panatilihin po nating malinis yung ating mga sarili, malinis yung ating mga bibig, ating mga sinasabi, na make sure na pag magsasabi ka na ng makating na yung dila mo para magsabi ng isang chismis or nakakasira sa isang tao, pipigilan mo talaga yung sarili mo because you don't want to tell something dirty, something kumbaga marumi, makakapagparumi sa iba, or makakasira ng puri ng iba, or magsisimula ka ng chismis, no? We offer our bodies as living sacrifices. At the same time, we observe holiness. Why? Because we are the temple of God. Tayo na po yung templo ng Diyos. Kaya po, ini-illustrate natin na yung tahanan natin, yung bahay lang natin, di ba? Pag merong bisitang pumasok, sinurprise visit ka, no? Biglang dumating dyan yung isang bisita mo. O kaya kung ikaw ay estudyante, biglang dumating yung teacher mo, dinalaw ka. O kaya, meron kang jowa, no? First week mo palang jowa, syempre di pa kayo masyadong magkakilala, bigla kang sinurprise, pinuntahan ka sa tahanan mo, tapos nakita sobrang dumi ng bahay mo, di ba, nakakahiya, at baka ma-turn off pa sa yung boyfriend or girlfriend mo pagtingin sa'yo, ay burara pala tong tao na to, kung saan nakakalat yung underwear niya, kung saan nakakalat yung damit niya, tapos mga labahan niya isang tumpok na, di ba, nakaka-turn off. Now, isipin po ninyo, ganun ang mindset natin sa tahanan natin. Tahanan pa lang natin yun. May ganun na tayong mindset na kailangan malinis. Kasi pag may dumating na bisita, pag may dumating na ibang tao, or kahit sa pansarili nating preference, di ba gusto natin na malinis yung bahay natin? Gusto natin na pag-uuwi tayo sa bahay natin after ng work, malinis, ang sarap humiga sa couch at mag-relax. Tapos kapag marumi, ang hirap uwian ng bahay, parang sobrang nakaka-discourage na pag uwi mo, stress ka na nga sa labas, ang dami mo nang pagod ka na, tapos pagdating mo pa sa bahay, hindi pa relaxing. Diba? May mga ganun tayong preference na gusto natin, relaxing, malinis. Now, isipin nyo po, kung sa literal na bahay, may ganun tayong pananaw, may ganun tayong perspective, how much more tayo na mga spiritual houses ng Diyos? We are the spiritual temple of God. Sinasabi po sa banal na kasulatan, balikan po natin yung sulat ni Pedro, tulad ng mga batong buhay. Yung batong patay kasi, yung literal na mga hollow blocks or mga bato na pinagpatong-patong na templo nung unang panahon. Pero this time, sabi ni Pedro, kayo yung templo, kayo yung batong buhay. Hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay, tungo sa banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga spiritual na handog na kasiyasaya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So tayo pala, mga spiritual na bahay, spiritual house of God. 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple?
templo ka ng Diyos, naninirahan ng Diyos sa iyo. God's Spirit dwells in your midst. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo, tumatahan sa inyo. And then, 1 Corinthians 6:19-20, don't you know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Yung katawan natin, templo ng Santong Espiritu. Hindi ba dapat tayo namumuhay ng may kalinisan at in-offer natin yung ating mga kamay na kagamit-gamit sa Diyos, yung ating mga paa, ating mga isipan? Minsan po kasi yung ating isipan ay pinamumugaran ng mga pangit na kaisipan. Pwedeng kalaswaan. Kung hindi kalaswaan, mga masasamang iniisip natin sa kapwa natin. Masasamang iniisip natin sometimes we're too judgmental. Sometimes ang laman ng isip natin, mga hindi kaaya-aya na marahil napapanood natin sa TV, napapanood natin sa cellphone natin, or mga thoughts na evil, wicked thoughts. Pero isang paalala mga kapatid, na tayo po ay templo ng banal na Espiritu kahit yung isipan natin hindi nagiging playground. Sabi nga ng iba, playground ng diablo, laruan ng diablo. Sa halip tayo mga spiritual na bahay ng Diyos, pati yung isipan natin, sa tulong at biyaya ng Diyos, inaalay natin na malinis sa ating Diyos. So, hindi ko po sinasabi ito sa inyo na para bang I'm ahead of you. Hindi po ganon. Lahat po tayo ay pare-pareho na inaalay yung ating mga sarili, nagpapalinis sa Diyos at sinasabi natin, Lord, please, linisin niyo po ako. Gawin niyo po ako inyong banal na tahanan. Gusto ko po na na welcome yung Espiritu Santo sa aking buhay. Malinis, relax na relax at hindi nag-grieve. May term po na grieving of the Holy Spirit sa Bible, no? Yung parang naninirahan sa atin yung Santong Espiritu pero parang sinasakal natin, grieve natin. And I hope that's not, hindi yan yung maging lifestyle natin. Sa halip yung maging lifestyle natin, meron tayong communion with God na nananahan sa atin yung Santong Espiritu. At the same time, welcome na welcome, merong communion, merong fellowship na nagaganap. Merong constant communication na yung banal na Espiritu talagang sinasabi natin sa Diyos, Lord, you are welcome in my body. Consume me, occupy me, fill me with your presence, at welcome na welcome, no? Yung grieving kasi, yung sinasakal parang unwelcome kasi namumuhay tayo ng may karumihan. So, observe holiness, for you are the temple of God. So, isang paalala po sa akin at sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.